Kala ko sabay-sabay. 1, 2, 3. Welcome sa hindi masyadong late na After fellowship service. After service fellowship. Episode 44. Sorry guys, ngayon lang ulit kami nakapag-podcast. Medyo, yeah. You can watch. You can satisfy us watch, no? We are exclusive in Spotify and you can watch us in YouTube. Yay! Ba't iniba mo yung word? So, hello, ito na po kami. 6, 7. We are nasa podcast ulit. And today we're going rogue. Apat lang po kami. And bago pa Saan tayo kaya yung isa? Isang kaya. Saan kaya? At bago pa tayo magsimula, tayo po yung muna manalangin. Okay pa? Tayo po yung manalangin. Ama namin nasa langit, Ama, salamat Ama sa araw na ito. Inayaan niyo po mga bahat sa amin naman na parito mga sa harapan, niyo po mga pag-aralan na yung mga salita. Kaya niyo po mga friend naman na ikaw muna, pamaghari mga sa bahat sa inyo. Itulungan niyo po mga na manawang pasalda at ikaw mong dakila mga sa mga buhay mo. Kaya niyo po mga friend naman na i-review niyo po yung mga salita sa bahat sa inyo at ang mga nakikinig ng mga friend naman sa oras na ito. Salamat naman sa aran ko sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Oh. Okay, masaya. So, bago tayo magsimula, magkaroon tayo ng kamustahan. Kamustahan natin si Joseph. Pumunta to Karanglan. Ayos. Hi, yan, ayun nga. Okay, yeah. Hindi, kidding aside. Okay yung yung pagkapunta namin ng Karanglang kasi halos nag-stay kami doon for 2 days and madaming ganap. Actually, nung pagkapunta namin ng Karanglan, diretso agad kami ng gawain kasi may tawag nito? Ano? May lamay. So, meron tayong isang kapatiran doon kung saan ay pumanaw na at the age of 99 years old. So, ayun nga. Lahat kami na-amaze kasi kahit na actually late na niya ay hindi, wala namang late sa pano. Pero sa ganong lumang edad, sa ganong edad ay nakilala pa rin niya ang Panginoon. And nandun kami, nakikinig lang sa sermon. And habang nakikinig kami ng sermon, parang dalawang groups kasi yan eh. Nandito yung part kung saan nandun yung mga taong na nakikilamay. Tapos sa kabila naman, maybe like mga 10 meters away, may mga nagsusugal. So, Sumali ka na. hindi, syempre. So, itong pastor namin, syempre, nagtuturo siya about sa part na may tinuro siya about sa yung origins of sugal and bakit nga ba nangyayari yung ganon. And actually, na-shocked ako kasi yung origins pala ng pagsusugal is somewhere na yung mga gwardiya na nagbebet kung kaninong mga gamit mapupunta yung sa ating Panginoon. So, ay yung ginawa nila. And dahil doon, nag-start na yung sugal sa mga lamay. And itong mga nagsusugal sa namin mga tabi, napatingin sila, ganito. To the point na parang slowly by slowly, papansin ko, slowly by slowly, parang binibitawan nila yung mga ginagawa nila. Tapos, Uwe? oo. Tapos napitingin. Tapos merong isa doong napansin ko, isa pa doong tatay siya. Nandun rin siya sa group na mga nagsusugal. Grabe yung focus niya. Focus siya sa teachings Akala ko pastor. sugal eh. Hindi. Siya focus sa Sino focus siya sa pastor Pastor Manny. So siya sa focus siya. Sobrang na-hooked up siya sa teachings si pastor. And slowly by slowly, yung iba kasi sa amin doon sa nakikilamay, nakatayo lang. Kumuha siya ng mga upuan, binibigyan niya ng upuan para makaupo. Tapos siya nakikinig lang rin. Kasama ko may na-hooked up na stranger na para makinig sa preaching. And
Second naman is, after namin doon sa tama ba? Sa bunga, pumunta na kami ng Putlan. So sa Putlan naman, pagkapunta namin, medyo lahat kami doon, exhausted kasi yung biyahe namin doon, mga halos 2 oras biyahe namin. Oh, ang ano rin doon, mas dumilim kasi gabi na kami nung umalis nun eh. Mas dumilim, halos wala kaming makita doon na daanan. madilim. Ha? Ano yun? pag bumisita ulit kayo, makikita nyo, sobrang dilim ng daanan. Parang wala ng ilaw. Saan doon sa ano? Oo, sa Putlan. Yung mga kasada doon, grabe, ang dilim. Wala kaming makita. Pero, Mountains kasi yun. hindi katulad dati, may mga samhat, parang may mga ilaw-ilaw pa eh. Pero ngayon, wala, ang dilim. Basta yun, ang mga 2 hours kami biyahe namin, nakapunta na kami mga 10 or mga magte-10 pa lang ganun. So, pagkapunta namin doon, medyo nag-asikaso na muna kami, tapos lahat natulog ng maga, then pagkagising, nag-ready ng mga materials and mga pagkain, mga kailangan para sa anniversary. Tapos, tinawag ako ni Pastor Arcel para umakyat ng puno ng sampalok. Yan, akit ako puno ng sampalok. Pinipitas pala yung mga yung mga maliliit na dahon. Tapos, sabi na, akala ko nang bibiro si Pastor Arcel saya. Wait, kinakain yan. So, tulog mo. Yan. Kumuha siya ng dahon. Kinakain niya. Ay, lasa. Maasim. Tingin mo, maasim. Ginagamit pala yun sa sampalok. Ay, sa sampalok, sa sinigang. Halatang malaking Maynila kayo, no? Wala, first experience eh. Ayun, then after nun, nagkaroon na ng gawain ng anniversary. And, ang daming yung anniversary na yon is the first anniversary na isi-celebrate sa Putlan. So, it's their 19th anniversary na sa kanila. And, so first na yun na anniversary nila na isi-celebrate, may mga ibang churches rin na nakisama. So, I think it's, more than 10 pastors yung nandun sa anniversary na yun. And kasama nila yung mga members nila. And, medyo compact rin yung church. And kasama rin namin yung vice mayor ng Karanglan na gulat ako kasi pastor rin pala. So, overall, napansin ko dun sa sa mission trip namin sa Putlan, mas siya, somehow I could say na parang, sorry pero parang mas lively doon kaysa dito. Yung napansin ko dun eh. Mas lively sila kaysa dito. Ang daming ganap. And if ever wala sana akong schedule and all, babalik sana ako doon. Tapos papatagalan ko sana yung oras ko. Pero overall, naging maganda yun. Com shop yung Ginawa ko ng parang rest area. Daming gawain. Sobrang siya. Nakaka-revitalize. So ayun lang. Ko sa part na yun. Si Jan naman yung namatay. Kasi dahil ko na-miss out din sa week na to eh. Dahil sa school na yun ayaw matapos. Gusto na atawang paralin dyan ng 24/7. Pero ayun, para sa akin, hindi siya ganun kaganda nung naging experience ng brother ko kasi hindi ako nakasama guys. Dahil sa gawa ng pagka-busy sa eskwela. Magda-drop out na ako bukas nga eh. So, ayun. Puro aral. Stress tayo. Ako na. Sakit pa. Pagod na ako. Sakit pa. Ayun, nagkasakit din pala ako. Busy na nga, nagkasakit pa. Grabe. So, wala akong pahinga during these weeks. At least itong mga Sabado, medyo okay na. Kasi patos na rin kami. Next week ata, last week na namin sa school. Ayun. So, ayun na lang sa akin. Sa Helen, nararamdaman ko naman eh. Nag-swimming lang to eh. Ayun. Hindi So, yung next week. Yung last week ko is examination week namin yun. So, ayun, nag-exam lang kami. Tapos, pagkatapos nun, may pinasa lang. Tapos, magbabakasyon na. Oh. Ganun lang siya ka-simple.
Tapos sana all, tapos na. Sana ganun nga rin kasimple. Ano, daming ginagawa ngayon. Nung last week din, ganun din sa amin. Yung mga test namin, di yung ganun kahirap. Yung namin, wala kami masyadong ginagawa. Okay. Ingit ka ata. Pero yung namin, yung since malapit ng youth camp namin, Yeah. 29 na. Yes, 29 hanggang, invite ko kayo guys dito, 29 to 31. Dito sa PHAC. 3 days po yun. Walang uwi 3 days and 2 nights. Ang dala kayo ng sarili yung CR. Toiletries. Nasa page ng PHAC yung information about sa ano. Bisitahin nila lang. And since yun nagkakaroon ng mga sub-leaders tayo, no? Makikita nyo kami guys noon. Pero matutulog lang ako, hindi ako magtuturo. Gusto nyo ng autograph guys, lapitan nyo lang ako. Dito lang. Sabay, nag-seminar din yung pastor namin kahapon. After nag-seminar, nag-practice. Nga pala. After nag-practice, nag-youth ministry fellowship. pa. Kaya marami rin ginawa kahapon. Kaya pagod din. So, moving on. Bago tayo pumunta doon sa Tinoro kanina, ano yung si Joseph, ano yung natanggap natin nung Friday? Parang, Friday. nandun ka ba nung Friday? Oo! Medyo nung Friday medyo na-late lang ako kasi... actually hindi naman ako na-late. Kulit, hindi ka nga. Oo, nakaabot ako on time. Ano ba yung title ng natin? Oh, actually super ganda ng natin, ng Friday natin, which is, nakasabi doon is True Rest. True. Wow. Kailangan na dyan yun eh. Parang nagpapakita na talaga eh. Pinaparamdam na sa akin. Feel ko para sa yun eh, nung Friday eh. Oh my gosh. So, ayun nga. So, True Rest. So, okay, samahan niyo po ako sa pagbukas ng ating Biblia dito sa Mateo chapter 11 verse 25 hanggang 30. Matthew chapter wait lang po. Matthew chapter 11 verse 25 30. Okay, babasahin ko po. At that time, Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Even so, Father, for so it seemed good in thy sight, all things are delivered unto me of my Father. And no man knoweth the Son, but the Father. Neither knoweth any man the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal to him. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Amen. Okay, so dito sa ating binasa is, it's saying na Lord is, may promise sa atin si Lord ng true rest through our soul. Many Christians as of now, kung gagamitin nila tong talata to. Actually, this talata is a very well-known talata, especially sa part ng Matthew chapter 11 verse 28. Yung come unto me, all that ye that labor and are heavy laden, I will give you rest. Super popular yan na talata dito sa mga Christians because from their own understanding, they think of it as a comfort. Okay? Inisip nila na itong talata na to is to give them comfort without knowing its full context. Di ba? To be honest, kahit ako, pag nagkakaroon ako ng mga problema and all, naghanap ako ng mga certain Bible verses to comfort me. Di ko lang alam sa mga kasama ko if ganun ginagawa nila, pero ganun sa akin. Sa inyo guys, ganun rin ba ginagawa nyo pag may problema kayo, naghanap kayo Bible verses? Ginagawa nyo pang comfort? Hindi nga nagbabasa ng Bible. Naglalaro lang ako eh. Mukhang comfort eh. So, ayun nga. So, many Christians as of now, they use this verse na a way to ease their
burdens kasi nga it's comfort to themselves. Pero it's sad kasi without knowing its full context and its full purpose, natatanggal siya sa actual meaning niya, natatanggal siya sa actual purpose niya, which is that promise na binigay sa atin through our soul. Ang pagka-understand ng mga Christians as of now is rest through physical means. Pero ang sinasabi dito sa true rest na to is rest through our soul. So, dito sa naging topic namin, sa pinag-aralan namin sa true rest na to, sobrang ano siya, sobrang, I could say na, not only is it trying to teach us na dapat hindi natin ginagamit yung mga talata, yung mga verses in a way to comfort us or to paano ba to sabihin? To claim yung mga gusto natin na maramdaman or maisip, but rather it's teaching us na need natin rin ayusin kung paano natin i-understand to. Kasi without knowing its true purpose, its true meaning, it's useless. Hindi natin siya maunawaan, hindi natin siya matatanggap, not unless we understand it. For example, di ba, si Jesus Christ, nandito siya for 3 years and for those next 3 years, nagtuturo lang siya sa mga disciples niya. Pero bakit niya ba tinuturuan yung mga disciples niya? Hindi ba yung mga disciples niya within those following years ay marunong na, may mga authority na? Pero doon sa 3 years na yon, tinuturuan ng Panginoon Jesus ni ating Panginoon na itong mga disciples na kailangan nila baguhin on the way how they think of things. They need to fix their minds. Kaya for the next 3 years, through miracles, through His power and grace, pinapakita niya na kung ano yung iniisip ng mga disciples niya is very wrong kung paano nila na-understand si God. So, doon, nire-reveal niya yung truth sa kanila para maniwala sila kung ano yung katotohanan. Kasi ang pinaniniwalaan nila, yung ano yung alam nila, yung ano yung naunawaan nila. Pero si Jesus Christ, He revealed them the truth. Through what? Through His miracles, through His powers, through many wonders. Through that, pinapakita niya na, believe in me. Okay, believe in me. Not on their own selves, but believe in me. And it's sad kasi, kahit dito sa ating churches, lahat tayo nakakatanggap ng same na preaching. Pero hindi lahat nakakatanggap ng same understanding. Hindi lahat nakakatanggap kung ano yung tinuturo. Some of us, iniisip lang natin to as physical. Some of us, iniisip natin ito as spiritual. And it's very common to this world na mas nagre-rely tayo kung ano yung pinaniniwalaan natin. Mas nagre-rely tayo kung ano yung na-perceive natin or na-understand in our own human minds, on our flesh minds. Kaya it's sad na kahit na ating mga kapatid is pero may pagkatagal-tagalan na, pero ayun pa rin, hindi pa rin naunawaan yung mga preaching. It's sad na hindi nila na tatanggap and naunawaan yung mga na tuturo sa atin. So, ayun lang naman yung mga sasabi ko doon sa Friday na ating pinag-aralan. It's very very nakaka-open up talaga siya kasi kailangan talaga lahat ng ating mga kapatid na to know talaga na let's not just rely kung ano yung let's not rely doon sa ating mga sariling karunungan pero rather believe doon sa sinasabi from the Word of God. Si John, may dadagdag pa dyan. Ano pa yun? Dagdag. Ito. I do get the point nyo ganina when it comes to reading the Bible. Kaya suggestion din talaga sa atin lahat. Every time na nag-preach yung pastor natin, we always have to read the Bible. And hopefully nga matuloy yung program na sinasabi nila na
siguro by these upcoming months na magkakaroon na tayo ng assigned chapters per month to read the Bible. Kasi we really need this. Ang nangyayari kasi, nagkakaroon tayo ng the sense of nag-cherry picking na lang tayo sa verses na sa tingin natin ay nakatulong sa atin kapag nagdi-deal tayo sa ganitong kind of specific na emotion. Ito yung hinahanap natin, and then hinahanap natin yung comfort mismo sa ano lang, sa base sa ating sariling konteksto, and hindi natin nakita yung actual context na sinasabi dun sa Biblia. And then naging cause to ng again ng misconception or napapalayo tayo sa actual purpose and the true meaning ng salita ng ating Panginoon Jesus. So, ayun naman. Amen. Ako naman is, na-take ko din kasi na, itong, tawag dito, yung title natin na, I will give the rest to your soul. Or yung rest, is, narinig ko rin siya, na itong kapahingahan na to is, inilihim sa mga pantas at matatalino. Kaya parang naging kaisipan sa akin, bakit naging lihim yun sa iba? Meron ba kayong idea? Bakit inilihim ito sa kanila? At nireveal lang yun towards the people who is willing to humble themselves. Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit? Dyan, ay, si Naging Joseph. kaisipan lang siya Sa tingin mo, Sir? I think dahil yung reason bakit inilihim sa kanila kasi sobrang not only na they understand it in their own, pero I could say na matigas yung ulo and yung puso nila. Alam na nila yung, they already know, na-expose na sila sa wonders and miracles of our God, pero they still want to understand it kung paano nila nakita. They want to understand it kung paano nila na-perceive yung things na yon. Rather than believing, they want to see na with their own na mga karunungan if whether totoo ba talaga. So, yun. Pagiging matigas. I think also, kasi kung titignan natin yung verse, diba? Kung sa pinauna, ayun, kahit natin sa Tagalog, sa atin. Nang panahon yun ay sumagot si Jesus at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na inyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. May naalala ko dun sa part nito na in-explain sa atin ng ating pastor nung Friday. Kasi kung iisipin din natin, di ba? Kapag sino bang ang mas madaling makinig or mas madaling utusan, di ba? Pagka-compare natin. Tapos, titingnan din nila kasi yung status mo di ba? Are you smarter than them or sa tingin nila mas smarter sila sa iyo? Kaya minsan pag may tinuturuan tayo, sabi natin matalino, sabi natin marunong siya sa bagay na ganito, tapos tuturuan ko siya na ako parang minimal lang yung experience ko. Tapos, alam mo yung parang yung kaisipan nila na mapupunta sa bait-bait mo tinuturuan, mas madami kong alam sa'yo. Ba't ako makikinig sa'yo? Mas alam ko ang mga bagay na to. Tapos kapag i-compare natin ito sa mga walang alam, at binagdito ito, diba? Ipinayag mo sa mga sanggol. So, literal na walang alam talaga, diba? Kasi sanggol. Masasabi natin, it's much easier to teach yung mga taong walang alam kaysa sa mga taong marurunong. Kasi hindi sila nagmamarunong diba? And I think mas kakailanganin nila compared sa those who are intelligent and ayaw nang makinig sa iba na sa tingin nila ay mas matalino sila. So, ayun ang sa akin. Okay. So, parang ang ibig sabihin, para maging clear, is itong rest to our soul was
hidden towards the people na mga pantas at matatalino kasi tawag dito, hindi sila magkakaroon ng, di ba nabanggit sa atin yung repentant heart? Na, di ba tinatanong sa atin, ano ba yung inilihim sa kanila? Ano ba yung tinago sa kanila? And which is, yun yung repentant heart. Ngayon ko lang na nakuha rin na the reason why it was hidden for them kasi kapag you have the repentant heart, ito yung kung saan you humble yourself na you've been in the point na you've been in the point na hindi mo kinilala yung ginawa ni Kristo. So, kung ilalagay yun sa isipan ng isang pantasang matalino, parang malabo magkaroon siya ng repentant heart. That's why I understand na yun nga, itong the restore our soul was given sa mga taong katulad ng may kaisipan or may katangian ng isang sanggol. Para, alam mo yun, madaling ipagkakaloob or gaganapin ng Panginoon yung repentant heart na ninanais niya. Na tinago niya sa iba. So, ayun. Sagot naman. Kung dadagdag ako, dun sa part, kasi in-experience natin dun sa mga, yung bago yung 25 to 30, dun sa 20, diba? Sa Matthew 11 verse 27 dun, then he began to denounce the cities in which most his mighty works has been done, but they didn't repent. Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty works had been done in Tyre and Sidon, which were done in you, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. But I tell you, it will be more tolerable for Tyre and Sidon on that day of judgment than you. You Capernaum, you are exalted to heaven. You will go down to Hades. For if the mighty works and have been done in Sodom, which were done in you, it would have remained until today. But I tell you that it will be more tolerable for the land of Sodom on the day of judgment than yung thing na tinatago sa mga sa mga wise men, kaya nakatago sa kanila. Itong pinagtatago ng parang Panginoon sa kanila. Pinaintindi dito sa atin ng Panginoon. This was the heart of repenting. And it was the heart of belief sa ating Panginoon. Okay, kasi, you mentioned na, you will go back dun sa sinabi ng Panginoon na the kingdom of God belongs to those children. Diba? If you will understand, diba, they're only children. And they don't understand. And it's hard for them to understand. But that's the point. Alam niyo yan, parang looking now na sa ating buhay pananampalataya, we know kung gaano kahirap yung lumang pagkatao. Amen. Amen po ba? Yes. Amen po ba? Hindi nahirapan Diba? Ang hirap ng lumang pagkatao. But children doesn't have those kinds of struggles. Because, why? Kaya nga, yung pagka-describe dito is, thank you, Father, Lord Heaven and Earth, that you hid these things from the wise and understanding and revealed them to infants. Okay, diba, in-explain sa ating pastor na it was revealed to them because it's easy for them to understand or parang mas madali sa kanila maglagay ng information because wala pa naman sa kanila yung wala pa silang stronghold sa sarili nila kung ano yung gusto nila, but ikaw kaya nga diba? Yung mga bata, depende talaga sa pagpapalaki ng magulang, diba? Kung yung magulang magalitin, siguro magalitin din yung anak, diba? Kung magulang magaling maglaro, siguro magaling din maglaro yung anak. Diba? So, parang yan, parang ganun din na it's easy for the infants or the little ones to understand the word of God. Kasi sa mga those na are wise and understand. Kasi minention nyo na
na yung mga those people that are wise, it's hard for them to accept na mag-repent, to believe in Christ. Because kaya 'di ba may marami tayong nakikita sa TikTok na nakikipagdebate or even parang pinaglalaban nila yung existence ni Lord na wala naman talagang Panginoon. Di ba? So alam niyo yun, parang because they have those kinds of knowledge, it's hard for them to understand it's hard for them to understand na may Panginoon. They have sinned. Diba? So I think yung tinatago ng Panginoon na itong hidden, yung understanding is yung heart of repenting and yung heart of belief. Amen po ba? So, tackling that true rest, sa tingin nyo, may kinalaman ba yung pinag-aralan natin ng Friday o yung Sunday? Ako muna. Sige. Hindi ko alam wala ako kanina. Wala ako sa klase. Gusto ko Hindi ko alam Kaya guys, sa tingin nyo, may nakita ba kayo ng resemblance sa bakit kaya tinuro sa atin? Kasi kahit ako, I'm in shambles. Parang bakit tinuro yung true rest? And ano ba yung tinuro sa atin ngayong sa Sunday? Comfort. 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 Comfort o comfort? 1/4? Ano man? Sport. Yeah. Comfort. Kaya sinigaw mo. Comfort! Kamusta dyan? So ngayon, it's true rest and comfort. So, sa tingin nyo, is there any, parang, connections ng pinag-aralan natin yung Friday and Sunday? Diyan, sa tingin mo dyan. Parang nalaman naman ng brother natin, si Joseph. Wala siya. Please, enlighten me. Oo, enlighten me, like master. Medyo to. I cannot think of it muna as of now kung ano yung naging connect. Pero may parang hint din tayo kasi, diba? From the word itself, comfort, which means ito yung command ng pananawagan, diba? In-explain, in Greek word, yung comfort is come out of the door, come out of the door, diba? On that Come out of the door. So, in simple words, God is calling for us. Katulad din sa nakita natin yung verse dun sa binigay ka ganun, Matthew, diba? Matthew 11:25 to 30, diba? Saan ba yan? Ayun o, sa 28, come to me, all you who labor and are heavily burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Hindi ako sure kung yung mga tinatawag dito ay lahat general or ang mga tinatawag dito, I think, sa tingin nyo ba sa verse na ito, tinatawag is believers? Sa 28 to 30. 28 to 30. I think yes. Yes. Diba? Kasi, ayun na. Come Kasi to me, all you who Bakit? labor. Hindi kasi, in terms of, sa word na to, we all have parang burdens. Diba? But kung isipin mo, diba? Isipin mo, ano yung pinag-uusapan natin kanina? True rest. Yes. True rest. Now, in this world, sa tingin nyo, is there true rest? No rest. No rest. Personal even- experience, no rest. Even our pastor said na when you have problems and you resolve into death, well, hindi pa yung nagtatapos kasi sa death eh. Yes. Meron ba? It means, based sa pinag-aralan, is parang, in this world, there's no true There's rest. no rest. Yes. Diba? So I think, dito sa sinasabi na sa 28 to 30, I think it doesn't talks about the unbelievers, but the believers. Yes. Kasi hindi kayo nakakaramdam ng burden. Makaramdam ako eh. Kaya nga, diba, kaya nga, mostly, 100 kilo. diba, kaya nga, maraming believers na they judge themselves. They're so guilty on what they did. Diba? They said they don't belong sa Panginoon. Diba?
Ano natin pinag-aralan natin kahapon, di ba, nung seminar na grabe, yung reservation ng Panginoon. Grabe yung, di ba, may reservation siya ng pagpapatawad sa atin. The problem is us lang. Diba? So I think yung parang dun sa tanong mo na comfort, I think it's the believers. Yes. Bakit ano ba meron? Dito kasi sa main verse dun sa main na tinuturo ko ganun sa ating comfort. Naka-focus din natin sa believers. So in that sense, parang nakakonect din natin siya na pananawagan to see who really is alive and sino ba yung mga dead. Diba? Kasi in-explain sa atin ng ating pastor, or may binigay siya sa ating verse yung abot kay Lazarus, diba? Yung sinabi nilang namatay. But check natin yung verse, main verse tayo. John chapter 11, verse 38 to 44. Saan ito? Jesus therefore, again groaning in himself, came to the tomb. Now it was a cave, and the stone lay against it. Jesus said, "Take away the stone." Martha, the sister of him who was dead, said to him, "Lord, by this time there is a stench, for he has been dead 4 days." Jesus said to her, "Didn't I tell you that if you believe, you will see God's glory?" So they took away the stone from the place where the dead man was lying. Jesus lifted up his eyes and said, "Father, I thank you that you listened to me. I know that you always listen to me, but because of the multitude standing around, I said this, that they may believe that you sent me." When he had said this, he cried with a loud voice, "Lazarus, come out." He who was dead came out, bound hand and foot with wrappings, and his face was wrapped around with a cloth. Jesus said to them, "Free him and let him go." So makita natin dito na in-explain or pinakwento yung naging experience during sa pagbukas ng grave ni Lazarus. Before this, di ba? I think kung titingnan natin yung context sa bago yung 38, tinawag na talaga si Jesus bago pa mamatay si Lazarus. And dahil doon, sa tingin nila na sa perspective ng mga tao, delayed yung pagpunta natin Panginoong Jesus. Or sabi natin, sa tingin na nalate ang ating Panginoong Jesus. So, dahil doon, ang naisip na, si Lazarus ay patay na. Diba? He is dead. Pero, ano ba yung sinabi sa verse ko yun, diba? May mention dito na, yung sinasabi dito sa 39, "Take away the stone." Martha, the sister of him who was dead, said to him, "Lord, by this time there is a stench, for he has been dead 4 days." Jesus said to her, "Didn't I tell you that if you believe, you will see God's glory?" So makita natin dito na it was hard for Martha to believe na si Lazarus ay buhay pa. Sinabi pa nga niya, diba? Na yung bangkay niya ay nangangamoy na dahil apat na araw siya. Naka-experience na ba kayo yung mapunta sa lamay tapos sabihin natin mga pang 4th day? Di ba may kakaiba na amoy? Kahit sabihin natin nilalagyan siya ng formalin, di ba? Kahit basta tumagal talaga ang isang bangkay sa labas. Maamoy mo talaga, nag-iiba yung smell eh. So paano pa kaya kung noon na wala pang formalin, so tapos 4 days siya nakaiwan. Sobrang lakas talaga ng stench. So doon na medyo nagka-doubt si Martha. And nung binuksan nila, 'di ba? Bigla na natin nakita at nagpasalamat ang ating Panginoon Jesus sa Diyos dahil sabi niya na nadinig siya. But everything that God does may purpose. So hindi siya ginagawang parang lang on the spot or good dahil gusto niya. But every and each action na ginagawa niya, may perfect timing again. God is not wala siya sa parang system ng atin, katulad ng mga tao, na tayo mismo, minsan bara-bara na lang kung anong pwedeng mangyari, ganyan na lang. Ito si Jesus or God, everything has already been predetermined noon pa man. So, ang pagpunta niya, hindi siya intentional siya, yes. Intentional na
4 days after ng Eight. pagkalagay ni Lazarus sa grave, napupunta siya. So that, again, nakita natin sa last verse, so that people will believe him. Ang problema lang is, yung mga tao na nakapaligid, hindi sila naniniwala. And dito natin pwede ihati yung two types of believers, which is yung mga alive and also the dead. Check natin yung mga verses na binigay. Ito, check natin continue natin sa John 11:42, nasa doon. I know that you always listen to me, but because of the multitude standing around, I said this, that they may believe that you sent me. So this was done para makita ng ating Panginoon Jesus, or para ipakita ng ating Panginoon Jesus na maniwala ang mga tao sa around Him. And also, dahil kasama niya ang mga disciples niya, so that He can also see the heart of His disciples. Kasi, nung tinawag ng ating Panginoon Jesus si Lazarus, diba? Kaya sabi ng tinuturo ko kanina, hindi nagtawag ang ating Panginoon Jesus ng ilang beses, but He only called Lazarus isang beses. Diba? And again, ang isang patay hindi na nakarinig. Wala na siyang sense of anything, hindi na siya nakibo. So, ang masasabi na, or makukonclude natin, that Lazarus is not dead, diba? He's really alive. Pero, ang ironic dito, natawa ko kasi kanina, na grabe din yung revelation sa akin. Although, nakita natin yung mga tao doon, diba? Or yung mga tao na sa story. Yes, they are physically alive, but kung titingnan natin yung mga puso nila or mga spirit nila, they are dead eh. Kasi mismo sila, sinabi ng Panginoong Jesus sa harap nila that hindi siya patay. Still, they doubted Him. They did not listen. Ilang beses siguro inulit ng ating Panginoong Jesus na maniwala sila sa kanila, but still they did not believe. Kasi yung hearts nila they still have this doubt that yung ating Panginoon Jesus, nagkakaroon sila ng wrong perspective sa ating Panginoon Jesus. Nagigets nyo, diba? Parang iniisip pa rin nila in terms of in our terms sa sanlibutan. Kasi kahit ako, kung mapupunta din ako sa situation na yun, siguro magagaya rin ako sa mga tao. Kasi ang hirap dun, ang laki ng yung tomb kasi din nila, hindi siya yung usual tomb na ginagawa natin dito sa mundo, diba? Yung lagay yung bangkay, tas living, lagay yung sistema nila doon, pang siya, diba? Nilagay siya sa boulder, tas sa cave. And then, kapag nalagay ka doon, sa tingin mo pag nalagay ko doon sa loob, mabubuksan mo pa yung boulder doon sa Hindi mahirap eh. So, sabi nga, kahit buhay siya, pero ko mamamatay pa rin siya sa loob kasi hindi siya ma-escape. Tapos, siya, I don't think na 4 days siya, diba? So, sobrang hirap. May smell na kaya si Lazarus nun? Meron Or na. Sinabi. Lazarus never smells Hindi. something? May smell? Wala. Lang, ayun yung inakala ni Martha. Na may kung may Oo, smell. na may smell. Sabi, wag daw buksan kasi yung stench na sobrang lakas na si 4 days na. Pero yung pagkabukas, nakita lang is yung kamay niya, tapos pa, yung parang katulad sa ginagawa sa mga usually sa mga bangkay, tinatalian yung body, Sabi tapos nilagay ng niya, cloth. by this time there is Oo, diba? Parang mummified. Ganun yung way nila eh. Comedy. So, ang ganda. And then, at the same time, parang nakakatawa kasi, paano napunta sa point na yung patay, parang siya pa yung mas buhay kasi sa mga taong buhay. So, sila pa yung hindi nakikinig. So, grabe yung naging, revelation sa atin ngayong umaga. And then, kung titingnan natin din sa John chapter 11, verse 15. Ito. I am glad for your sake that I was not there so that you may believe. Nevertheless, let's go to Him. Diba? This is also done again. Parehas din sa John 11:42 na para sa disciples to also develop their faith. At kasi at this point ng Bible with Jesus and His disciples, medyo baguhan pa talaga sila, 'di ba? Even nagkaroon tayo dito, 'di ba, si Didymus or si Thomas, ano ba yung verse na yun? Ito, sa John, kasunod na ng 15, 'di ba?
sa 16, nasa Thomas therefore, who is called Didymus, said to his fellow disciples, let's also go, that we may die with him. Pero kung titingnan natin doon sa time na pinako siya, ito rin yung same person or same disciple na nagsabi na hindi siya maniniwala na ang Diyos natin ay buhay unless na ilulusot niya yung finger niya sa tagiliran niya, di ba? Yung sa kung saan tinusok yung side niya. And masasabi natin na even after all those times, mas hindi hindi niya napili na sumunod sa pananawagan ng ating Panginoong Jesus, di ba? The comfort, di ba? Comfort. And then, let's explain po natin pala yung meaning ng comfort. What does comfort mean? Comfort? Oo. Yung Calm. na-comfort mo? Hindi. Yung pananawagan. Wait lang. Calm. Comfort. Yes, comfort. Katunog ka sila no? Kanina. Comfort. Ngayon, Comfort. Saan ba yan? Diba? Kasi yung sinasabi, saan ba natin kailangan umalis, di ba? Saan ba yun? Ba't ito tinatawag tayo sa alin? Oo, parang gano'n. Wait lang. Nga, Saan ba yun? ba't Ba't nga ba tayo tinatawag? na? Ito. Nag-agnos na. Yung sa pointer doon natin, sa number 2, sabi, you need to step out from the door. What does comfort means? It means that we should come out from, so dito, 4 to eh. Your unbelief, come out from your doubts, come out from your worries, come out from your past. Ito. Uy, ito past. yung... Uy. Nakatingin sa akin. Ito maganda example sa Philippians chapter 3 verse 13 to 15. Tingnan natin. 3:13 to 15. Ito. Brothers, I don't regard myself as yet having taken hold. But one thing I do, forgetting the things which are behind and stretching forward to the things which are before. I press on toward the goal for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Let us therefore, as many as are perfect, think this way. If in anything you think otherwise, God will also reveal that to you. So, si ata to eh, si Apostle Paul, diba? Yung nag-salita dito. Makita natin, sobrang ganda ng example nito of what an alive sheep of God is. Diba? Kasi dito, he did not focus sa luma niya, pero nakasulat doon, diba? I press on toward the goal for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Nag-focus lang siya sa pananawagan ng ating Panginoon Jesus. And, kasi kung patuloy tayo mag-stick sa past natin, or ginawa example, diba, yung suot ni Lazarus, which is the grave clothes, ay nung parang resemblance na ng ating old self, diba? So, kasi kung di natin iiwan yan, parang alam mo yun, paano tayo magkakaroon ng new room to add sa ating sarili, diba? If we still hold on to the past, diba? And ano ba yung kailangan natin tanggapin na ngayon na naiwan natin yung grave self or yung grave clothes natin, diba? Nasulat doon, saan ba yan? Ito to. Matthew chapter 22 verse 10 to 14. Check natin. 22, 10, 14. So, those servants went out into the highways and gathered together as many as they found, both bad and good. The wedding was filled with guests, but when the king came in to see the guests, he saw there a man who didn't have on wedding clothing. And he said to him, "Friend, how did you came in here not wearing wedding clothing?" He was speechless. Then the king said to the servants, "Bind him hand and foot, take him away and throw him into the outer darkness. That is where the weeping and grinding of the teeth will be." So, makita natin, ano yung kailangan daw nating suotin, di ba? Ito yung resemblance ng also the church and God or our bride. That after iwan natin yung sabi natin, Pastor Gugong na pinaliwanag, na after natin iwan yung grave clothes natin, syempre, di natin kailangan musot ng other grave clothes, but ang kailangan natin nasuot ay si Kristo or our wedding dress, di ba? Kasi, again, if hindi tayo mag-leave ng room sa ating Panginoon Jesus, hindi siya makapasok eh. Bali,
it's already given. Ang kailangan naman natin is sumunod. We just have to follow and wag tayo maging patay. Katulad ng tayo ito, as usual na nangyayari sa atin kasi kahit na ilang beses tayong katokin, ilang beses tayong tawagin, di ba? Kahit sa household, parang ganun yung nangyayari. Parang ano tayo, parent and child relationship kay God. But kahit ilang beses tayo tawagin, di ba? We still choose na di pa yung maniwala. Despite na sumisigaw na, di ba? Inaantay pa natin na magalit sa or paluin tayo and then doon lang tayo susunod. So, kailangan natin distinguish sa atin hindi mismo natin malalaman who is the true sheep of the Lord. Kasi, again, sabi John 10:14, di ba? Nasabi daw doon ay ang mga tupa ay nalalaman nila yung salita ng kanilang pastol, di ba? And at yung mga hindi na belong sa sheep na yun or Ibang hayop yun. di ba? Ibang hayop na yun, no? Hindi ka natupan nun eh. Hindi ko lang ang tawag sa'yo. May tupak. So, para sa akin, ayan naman yung naging revelation sa akin sa ngayong day na to. Yung question ko lang is, ba't kaya na kanina diba, bakit kaya kinonsider na patay yung mga, imbis na, diba, for us, for God, Lazarus was the one who is Dead. alive. And the people who are around, those are dead. Sa tingin niyo, ba't kaya ganun yung pagkakita ng Panginoon? Instead, diba? Kaya nakikita kasi natin is ang patay is si Lazarus and ang mga buhay is yung mga taong nakapaligid. So why do you think, in your opinions, na those people that were around, sila pala yung patay? And si Lazarus pala yung buhay. Bakit kaya? Patingin niyo lang. Paano? Siguro kasi it seems na it seems na sila yung patay. It is because parang wala sa kanila yung character to believe sa nangyayari or ipinakita sa kanila ng Panginoon. That's why they are being considered as death. Kasi 'di ba, we all know na Jesus is life. And if they don't consider or they don't believe sa pinakita ng Panginoon during that time sa scenario about Lazarus, definitely they won't have the life na ipinakita ng Panginoon sa kanila. And siguro kaya naging mahirap sa kanila na paniwalaan yun. It is because, kasi nga, di ba, it seems delayed. Na parang for them, para sa kanila, yung way na para maniwala sila is yung way according sa timeline nila. Kumbaga, tawag dito, kumbaga parang mas sasang-ayunan pa nila or mas mabubuhayan pa sila kapag nasaksihan nila yung mga bagay according to their timeline. Katulad ng, siguro if Jesus, kung pumunta na si Jesus agad nung may karamdaman pa lang si Lazarus at pinagaling ng Panginoon, maybe through that is bubuhayan sila. Pero based sa scenario na it was already delayed, where it was 4 days later, parang it's hard for them to believe. Kumbaga, siguro, wag na tayo lumayo. Let's try to compare or tawag dito. Subukan nating i-relate yung sarili natin or yung panampalataya natin sa kanila.
Kasi 'di ba ngayon, bakit parang ba't parang mga patay yung espiritu natin? Um, bakit parang walang walang buhay yung pananampalataya natin? Where to the point na katulad nga, di ba, nang binabanggit sa atin na yung kalooban ng Panginoon was done in advance. Sa kanila nga, dun sa scenario ni Lazarus, di ba, it was delayed. Pero, tawag dito, wala pa ring buhay sa kanila. Tapos, ngayon sa atin, everything was happened advance. Bakit parang ganun din yung scenario sa atin? Where we seems na parang ang hirap paniwalaan kasi Jesus was there 2,000 years ago than now. Kumbaga, ano ba, bakit ba nagiging patay? Dahil ba delayed or dahil ba advance or dahil hindi natin matanggap yung katotohanan? Kasi I think, hindi lang I think, but based in the Word of God, ganito kasi I think it's, we can see and we can understand na those people are dead because I think they can't believe Jesus Christ. So they were considered dead. Pero ito yung one thing na nag-i-interest sa akin. Basahin natin ng John chapter 11, verse 21. Sa Tagalog, basahin natin siya. 21 hanggang 26. Basahin natin. Sinabi nga ni Martha kay Jesus, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, di sanang kapatid ko ay hindi namatay. At ngayon nalalaman ko na anumang hingin mo sa Diyos ay pagkakaloob yun ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Jesus, magbabangon uli ang iyong kapatid. Si Martha ay nagsabi sa kanya, nalalaman ko na siya ay magbabangon uli at sa pagkabuhay ng muli sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay ng muli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagaman siya ay namatay, gayon may nabubuhay siya. At ang sino may mabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay, magpakailanman. Sinasampalataya mo ba ito? Kita nyo yun? Tingnan nyo. You can see na it's easy to understand yung mga people patay. Alam nyo, kanina nga nagkakaroon din ako ng doubt Really? Buhay talaga, alam mo yun, really buhay talaga si Lazaro? Yung meaning ko is, kasi sinasabi sa atin ng pastor natin na Lazarus is alive talaga. Yes. Diba? But he was dead. Ang hirap siyang intindihin. Kasi sabi daw, buhay pero patay. Diba? So ang nasa isip ko lang, siguro yung tinawag siya, siguro bumangon agad siya. Ganyan nasa isip ko. But based sa binasa natin, hindi You can see it dun sa 25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who ever believes in me will still live, even if he dies. Sabi niya pa sa 26, whoever lives and believes in me will never die. Do you believe in this? So I think, alam niyo kung bakit yung mga tao, they were considered dead, even though they were alive. And even si Lazaro, even though he's dead, he's alive. Because I think he has that faith to Jesus Christ. Kasi sabi doon, diba? I am the resurrection and the life. I think that's why it's possible na si Lazarus became, even though he was physically dead. At may kita mo na, kaya mapipis natin yung yung true peace na kung saan, diba? Na even in this world, kahit mamatay ka, there's no true peace. Hindi yun yung parang tituring natin true peace. Si Jesus mismo nagsabi, diba, na He is the life. So, ibig sabihin, parang having Jesus Christ in your life Makes you alive. Makes you alive. And not just that, but
Diba? Oh, tinuro sa atin long ago na with sabi ni Pastor Dong na eternal life doesn't mean na nasa heaven ka. Eternal life starts with having Jesus Christ in you. So, ibig sabihin, it doesn't mean na namatay ka, you have peace na, RIP. Diba hindi? Sabi ng pastor natin, those who have RIP lang is yung mga naka Yesu Cristo. Why? Because Jesus is the King of Peace. Yes. So I think having true rest and coming forth is having Jesus in our life. Amen po ba? Yes. So, naway may natutunan po kayo sa mga oras na ito. We were blessed sa tinuro ng ating Panginoon, and I hope Yes. delete kasi notes eh. Kaya yung isa. Nasa kaya? kaya dapat sa pag-notes nyo, mag-ingat po kayo. Oo. Nagaan po naman dyan. Nagaan. Hindi, but in case na ma-delete nyo yung notes nyo, we still have the PHJC page, di ba? Para pwede po kayo mag-renotes sa mga ginawa. Yes. May live rin po tayo. May live din po tayo. So, Balikan. So, balikan nyo na lang po, di ba? Kasi, Next time magdadala ako sa salamin dito para makita yung reflection. hindi na mawawala yun eh. So, I hope ma-bless po kayo sa tinuro natin pa. If may mga katanungan kayo or na tinanong po kayo, just leave a comment po. Yes. And I hope po na continue pa tayong katulad ng sinabi kanina, we must comfort. Hey! Step out of the door. Right now. Ang true rest. So, bago tayo tapos, tayo po yung manalangin. Tayo po manalangin. Ama namin nasa langit, Ama, salamat, Ama, sa araw na ito. Pinayan niyo po ang bawat sa amin naman na pag-aralan na yung mga salita mo. Panginoon, salamat for God naman na pinagkatabayan niyo po ang bawat sa amin naman ng tunay na rest sa mga Fergo naman. Binigyan niyo po kayo mga Fergo naman ng way to come out, Ama, on our own selves sa mga Fergo naman. Sa iyong mga lumang pagkatao, mga Fergo naman. Ama, despite naman sa kahirapan naman ng mga bagay, Ama, still, Ama, find ways, Ama, na ikaw mismo nagsabi, Ama, na to come to you, Fergo naman. Because your yoke is easy, Fergo naman, and your burden is light. Fergo naman, salamat, Ama. Hayaan niyo po, Ma, fill us, Ma, with your Holy Spirit, Ama. Ang ating mga kapatid na kinig, fill us, Ma, with your words, Ma, Fergo naman. Nasama-sama ba sa iyo naman, magtibay sa iyong mga pananampalataya at tunay lumago, mga Fergo naman. Panginoon, kaya taas namin sa iyo, Ma, kahit Ama, ang aming magiging youth day, mga Fergo naman, youth camp, this week, mga Fergo naman, na ikaw manguna, mga Fergo naman, na hayaan niyo po, mga Fergo naman, na sa mga youth na mga Fergo naman na dadalaw, Ma, yun ang gawain na yun, Ma, makita namin ng mga Fergo naman, yung maranasan namin ng aming Panginoon, Fergo naman. Fergo naman, muli namin tataas naman yung pangalan naman, at inaangkin namin ang katagumpayan naman. Salamat naman sa araw ito, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Thank you sa araw na ito. Bye-bye, guys.